Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muling nabuhay si Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Palakpakan natin ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, nagtagumpay sa kamatayan at muling nabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang sandigan ng ating pananampalataya. Hinihikayat tayo ni San Pablo na bumangon muli kasama ni Jesus sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga kasalanan. Pinagkalooban tayo ng bagong buhay bilang bagong nilalang, puno ng kapayapaan, pag-asa at kagalakan. Magtiwala tayo kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayoy binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Purihin si Yesu Kristo ayon para sa tao, nagligtas na kordero, nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano pa, Maria, ang iyong nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa. Papunta siya sa Galilea, kami sumasampalataya. Buhay kang talaga, Hari ng ligaya. Magbasbas ka
Si Kristo'y inihain na, pamaskong mamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kung hindi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita din niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Batiin po muna ang katabi ng Happy Easter. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno na muling nabuhay. Itaas natin ang ating mga kamay at ibigay ang pinakamalakas na palakpak kay Kristong Hari at Tagapagligtas. Bawat simula po ay may katapusan at sa bawat katapusan ay may panibagong simulain. Dumating na ang araw na ating pinakahihintay. Tayong lahat ay nagagalak at nagdiriwang sapagkat ang pag-ibig ang siyang nagtagumpay. Ang kaligtasan napasa ating mga kamay. Ang Diyos ay buhay at tapat magpakailanman. Kaya nga tayong lahat ngayon, ito ang pinakarurok ng ating pagdiriwang sa 40 araw na pagtitiis, pagsasakripisyo, pagdadalangin at pagpipinitensya. Ngayon ay humaharap na tayo sa rurok ng tagumpay, ang pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Kaya nga ang kaniyang muling pagkabuhay ay ang pinakasentro ng ating pananampalataya. Bakit sentro, Father? Minsan nang sinabi ni San Pablo na kung si Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay, walang saysay ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, yung pagsisimba ninyo, yung pagdarasal ninyo, yung pagdidibusyon, pagrorosaryo, walang halaga
kung hindi nabuhay si Jesus. Dahil lahat tayo mabubulok sa hukay at libingan. Walang kabuluhan ang lahat ng ating gagawin sa lupa kung hindi rin naman pala tayo mabubuhay sa isang buhay na walang hanggan. Kaya nga ang ating Nuestro Padre, siya ang nagsilbing ningning ng kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang liwanag ng sanlibutan. Itinaguyod ng Ama ang sansinukop sa pamamagitan ng salitang makapangyarihan. At si Jesus Nazareno, ang salitang nagkatawang tao, siya ay namatay para sa pinakamataas na antas ng plano ng Diyos para sa ating lahat. Yan ay ang pagkabuhay ni Jesus. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang araw na ito ang pinakamahalaga sa bawat araw ng buong kalendaryo ng ating simbahan. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, pinatunayan ng Diyos na ang kaligtasan ay totoong-totoo. Ibig sabihin, hindi tayo hahantong sa kawalan. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang kamatayan, pinagdaanan lamang sapagkat tayo ay nakatakda sa buhay na walang hanggan. Kaya nga kagabi sa Easter Vigil, napakinggan natin yung exultet, ang maringal na pagpapahayag na ngayon na nga ay Pasko ng pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, nagpapaalala sa atin na may buhay sa kabila ng libingan. Nagpapaalala rin sa atin ito na mayroong mas sigit kaysa sa nakikita ng ating mga mata, na tayo ay may immortal na kaluluwa. Mabubuhay tayo magpakailanman kasama ng Diyos kung susundin natin ang Kanyang kalooban. Kung tayo ay gagawa ng mabuti at magmamahal sa kapwa. Sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay, tinalo na ni Jesus ang kamatayan at binuksan niya ang pintuan ng kalangitan ng Diyos Ama upang tayong lahat makasunod din sa pinuntahan ni Jesus Nazareno. Kaya nga ang sariling kamatayan ni Jesus ang siyang naging kabayaran para sa kasalanan ng mundo. Dahil siya ay nabuhay, alam natin ang kaniyang buhay, kabayaran sa kasalanan. At ang kabayarang ito, tinapos na ni Jesus Nazareno. Sa makatuwid, ang buhay na walang hanggan, hindi na panaginip. Ito ay isang kaganapan at totoong-totoo katotohanan. Alam ninyo, may isang awit na kinanta si Megastar. Yung pinamagatang, Sana Wala Nang Wakas. At napakaganda ng lyrics nito. Sana'y wala ng wakas kung ang pag-ibig ay wagas. Paglalambing sa iyong piling ay ligaya kung walang kahamping. Kung hindi malimot ng tadhana, bigyang tuldok ang ating ligaya. Walang hanggan ay hahamakin pagkat walang katapusan na ikaw ay aking iibigin. Kahit na ilang tinik ay kaya kong apakan kung yan ang paraan upang ang landas mo'y masundan. Kahit ilang ulit na ako'y iyong saktan, hinding-hindi kita maaaring iwanan. Kahit ilang awit ay aking aawitin, hanggang ang himig ko ay maging himig mo na rin. Kahit ilang dagat ang dapat tawirin,
higit pa riyan ang aking gagawin. Sana wala nang wakas. Marahil nasagot na noon pa man ang pangarap na iyan. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno, umusbong ang buhay. Sa pag-usbong ng buhay, nakatakda ito sa isang buhay na hindi matatapos. Kaya nga anong sabi sa kanta? Sana daw wala nang wakas. Pero sa pamamagitan ni Kristo, ito ay naging posible. Wala nang magiging wakas ang buhay sa piling ng Diyos. Wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Ama. Kaya nga't ang kantang ito, parang love song ni Jesus Nazareno para sa lahat sa atin na bumubuo sa kaniyang bayan, na sana walang katapusan din natin siyang iibigin, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang katapusan. At sinasabi sa atin ngayon ni Jesus Nazareno sa kaniyang muling pagkabuhay na kahit ilang tinik pa yan at kahit ilang krus pa yan, kayang-kaya niyang hakapin at hagkan upang tayo ay masundan at huwag tayong mapahiwalay. Na kahit ilang beses pa natin siyang saktan, hinding-hindi niya tayo iiwan at bibitawan sa laban ng buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tunay ngang masasabi natin ngayon na sa pagkabuhay ni Jesus, bawat linggo, karanasan ng muling pagkabuhay. Bumangon tayo mula sa pasanin at pagkakahirap sa kadiliman. Bumangon tayo upang salubungin ang Panginoon nang makita natin ang liwanag at pagpapala. Bumangon tayo mula sa mga sugat ng kang anumang nadulot ng nakaraan. Bumangon tayo upang salubungin ang Panginoon para sa ating paghilom, pagpapagaling, at panibagong lakas. At tulad ni Jesus Nazareno, salubungin natin ang liwanag ng mundo. Siya ang liwanag sa inyong puso. Naririto siya sa mga sandaling ito, sa kaibuturan ng inyong puso. Muling nagbalik, muling nabuhay, at nagbubuhay magpakailanman. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak kay Kristong Hari at Tagapagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya nung tayo'y binyagan, upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kaniyang banal na simbahang Katolika. Kung tayo'y makakapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos, upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kaniyang angkan. Pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatanggi namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo?
Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makakapangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kaniyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makakapangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kaniyang katuwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kaniyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Beren, ipinako sa krus, namatay inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makakapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos, Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalagi ang tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Habiin ni Jesus, noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Dalisay na pag-ibig sa aming sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Mga agad ko, paano makikilala? Dapat nilang pag-ibig, wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Minamahal kong mga kapatid sa kapangyarihan ng Diyos Ama, muling nabuhay ang anak niyang si Kristong ating Panginoon. Dumulangin tayo sa Kanya ng may lubos na pagtitiwala. Sa bawat kailingan ang itutugon, Ama naming mapagmahal,
dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo nang may tapang at sigasig sa harap ng mga hamon ng makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod ng may tunay na malasakit at katapatan sa bayan at sa mga mamamayan ng mga katapatan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at kalikasan, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo ayon sa halimbawa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Makasapit nawa ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggan na nabuksang bunga ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo ang aming mga abang panalangin ngayong ipinagdiriwang namin ang maluwalhating tagumpay ng iyong anak sa kasalanan at kamatayan. Mahayag nawa sa aming pamumuhay ang tagumpay na ito ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang lupa'y nayagin, ituloy ay tumahimik na ang puon ay tumindig bilang uko natin. Alleluia, 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 alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahaing ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y muling nabuhay, magdiwang, Alleluia. Kamatayan ay pinalo, kalangit ay nabuksan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, nabuhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtagpo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang. Ang bato ay pinagulot sa pinto ng libingan. Kayong lino ay iniwan, ang panyo'y nakatiklop. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabubog siya. Ebanghelyo'y ipahayag, sinilang ang simbahan. Diyos Ama'y ating purihin, Diyos Anak siyang sambahin. Espiritu'y siya'y patnubay, salamat.